malupit, humahagupit ang mga issues ng bayan natin. At ako po si Boss Dada, ako na naman ang maghahatid ng mga balitang walang silbi. Kamakailan lamang mga bossing, kamakailan lamang ay nakita natin na talaga naman si VP Sara ay gigil na pinuntahan sa mga distrito ng mga kupal, Distrito 2, Distrito 3 at Distrito 6, kung saan itong mga taga Maynila na ito, congressman ng Maynila na ito, ang nagsanib puwersa para pabagsakin si VP Sara at si Pangulong Duterte. Si VP Sara, mga bossing, ay merong 150 million na confidential fund na nakapag-issue naman ang kanyang opisina ng mga dokumento na nagpapatunay na it was properly disbursed. Pero hindi pumayag at hinahanapan ng butas ng mga kupal na mga taga-kamara itong mga galaw-galawan ni VP Sara. Ngayon, kaya nga sabi ni VP Sara, nagsimula po talaga ang problema doon sa paghingi niya ng budget for 2024. Tama ba? 2024 or 2025? Itong GAA na ito. Itong GAA na ito, 2025. So dito nagsimula ito nung hearing para sa GAA 2025. Hinihingi yung report noong 2 years ago na confidential fund niya. Kaya nga sabi niya, since wala akong confidential fund na hinihingi ngayon, bakit natin pinag-uusapan yung confidential fund ko noon? Kung meron man, dapat pag-usapan yun, dapat noon pa. Now, yan pong issue ng confidential funds noong 2022 o 2023, ay nasa kamay na po yan ng COA. So, kasalukuyan po kaming nagre-reconcile with COA. So, pabayaan natin sila. Hindi naman kasama sa usapan ngayon yaang confidential fund. Ito lang yung hinihinging budget ng OVP. Umalis na rin naman kami sa sa Department of Education. So, ito lang ang i-hearing natin. Irrelevant yung nakaraan pa. Syempre, hindi sila pumayag. Hindi, kasi nga, doon sila nakahanap ng butas. Pero yun nga yung sinasabi natin na kung sinisilip ninyo ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte, yan din ang sigaw ni Rodante Marcoleta na kung tinitingnan natin yung confidential funds ni VP Sara, bukod sa napakaraming merong confidential funds na ahensya ng gobyerno, madami ding mga ahensya ng gobyerno, mga LGU, mga personalities, mga politiko na meron pong yung sa COA. Yung yung nila sa COA, parang hindi pa kumpletong or hindi pa nila na isasarado na mga issues or accounts. Kalimutan ko na yun. Ano na palang tawag doon sa na yun ng Notice of Disallowance. Ayan, ND, Notice of Disallowance. Marami po na mga ahensya ng gobyerno, mayor, gobernador na mayroong mga notices of disallowance. Isa na nga na meron yan. Sabi ko kasi pinakamalaking merong notice of disallowance at amounting to 15 billion lang naman. Itong si Gwen Garcia ng Cebu, di umano na mayroong malaking notice of disallowance diyan sa COA. Pero ang hinahabol nila yung hindi actually 150 million nasa halagang 60 million na lang. Yung nire-reconcile ng OVP diyan sa COA. At yun na lang talaga 60 million yung hinahanap. So, kung titingnan mo, hindi yun malaki. Well, kung nakaw yan, kay maliit, kay malaki, nakaw pa rin yan. Pero ang punto nga is, sinabi na ng COA na walang pananagutan sila VP Sara sa kanila. Pero pinagpipilitan ng mga congressman na ito meron. Hanggang ngayon, kaya nga, na-impeach siya dyan sa Congress. Tapos ngayon ay nandiyan na sa Senado. She's about to be tried for impeachment dyan sa Senado. So, ang nagsimula talaga nito, Kamara. At sino?
Ang nagsimula, nung nag-privilege speech, yung Butanding, yung Butete na taga-districto yata ng Maynila yon, yung putay na nakapatik Pilip, pero mukhang magbubuti. Dating mga wala namang mga pera, pero putang inang mamahal ng mga relos nila. Oh, so, sila ngayon, siya nag-privilege speech, tapos pinick up nitong good government ni Chua at binaboy-baboy na yung budget naman neto ni Boy Dila. Hindi lang si Boy Dila, hindi lang si Inday Sara ang binanat-banatan ni Boy Dila, pati si Pangulong Duterte, tanda nyo? Hindi lang si Pangulong Duterte, pati yung mga vloggers. O, hindi ba? So, ayan ngayon ang issue. Ngayon si Inday Sara, sobrang tapang na niya. Sobrang tapang na ni Inday Sara at meron siyang pinanghahawakan na something na at last ginamit na niya. Alam nyo kung ano yung kanyang pinanghahawakan na ginamit na niya? Mamaya malalaman nyo. Oo, ikukwento natin at papaalam sa inyo yung mga sirkumstansya. Oo, kasi biglang-bigla talaga si Inday Sara nag-beast mode. Imbis na sumama si Inday Sara sa PDP laban para ikandidato yung 10. Si BP Sara, sabi niya, kayong 10 mananalo kayo. Dahil inendorso na kayo ng tatay ko, ako may personal akong laban. Pupuntahan ko lahat ng mga congressman na pumirma sa impeachment ko at i-expose ko sa mismong mga distrito nila yung mga kakurakutan neto mga putang inang to. Kasi nagtataka kayo bakit nagpupunta siya sa mga rally sa LGU? Bakit wala siya sa rally ng mga kandidato ng tatay niya or kandidato na makakatulong sa kanya? Kasi nga malakas na yung mga yan. Dito tayo magsisimula kasi pointless na bumoto tayo ng mga tao dyan sa Senado, pero itong Kongreso, sila pa rin ang mananalo. Hindi tayo papayag na bulok ang Kongreso. Dahil bulok yung mga tao. Kaya si Inday Sara pumunta doon sa mga distrito ng mga bumabatikos sa kanya at dinala niya doon yung gera na ginawa nila. O anong nangyari? Puta, nag-iyakan. Wala palang mga bayag. Etong si Tabatchoy, walang bayag. Etong si Chua, wala rin bayag. Ang yabang-yabang sa mga interview, kaliwat kanan, kung makapagbatikos sa mga Duterte, pero ngayong kampanyahan na, hindi na siya makapagsalita. Bakit? Yun yung sinasabi ni VP Sara. He has a lot to lose. Na at stake yung kanyang posisyon bilang re-electionist na kongresista, at kung hindi siya mananalo, hampas lupa na siya ulit. Wala na siyang kapangyarihan, ordinaryong tao na naman siya. Oo, syempre pag ordinaryong tao ka na, delikado ka. Oo, pwede ka ng kasuhan yan. Tapos eto, nagpunta rin siya dito sa distrito na to. Napakatapang nitong congressman na to. Grabe to sa mga committee hearings. Talagang kapag ka siya ay nasa loob ng kamera, siya ang pinakamatapang na pastor sa buong Pilipinas. Ngayon, pinuntahan siya sa mismong tahanan niya. Ni Inday Sara, wala pang ginagawa si Inday, wala pang sinasabi si Inday. Wala pa siyang statement. Pinakita lang yung kanyang visual aid. Tapos nagyayak-yak yung mga apektado. Pakinggan natin yung sasabihin ng anak neto ni Abante. Kasi mayroon siyang pinagmamalaki. Ang laki-laki niya. Pinagmamalaki. Alam ko nakaabang naman kayo sa amin Pero ito po ay kumalat sa social media na speech para ipagtanggol yung kanyang ama. Siyempre nga naman, parang si Inday Sara lang din na pinagtatanggol yung kanyang ama. Siyempre, ito si Madam, pagtatanggol din yung kanyang ama. Pero tingnan natin kung ano ba yung iniiyak niya.
Ano ba ang ginawa ni Inday Sara doon sa meeting de Avance? Inilabas yung picture ng tatay niya. May sinabi bang masama si Inday Sara sa tatay niya? Sinabi ba ni Inday Sara na yung tatay niya hindi nagtrabaho ng maganda? Sinabi ba ni BP Sara nung nilabas yung picture ng tatay niya na nangurakot yung tatay niya? Siniraan ba ni BP Sara yung tatay niya? O kasi pinanood ko yung video na yon, yung meeting de Avance, yung campaign rally dyan sa District 6. Wala namang sinasabi si BP Sara. Ang sinasabi lang ni BP Sara, sino ang congressman natin? Oo, si Chua ay si Uy. O, di ba ganun lang paulit-ulit, di ba? Tapos, tinatanong niya yung tao. Sabi niya, anong masasabi niyo dito sa picture na to? Walang respeto. Yun ang mga tao sumasagot. Walang respeto. Sino na ulit ang congressman natin? Wala siyang sinabi. Walang sinabi si Inday Sara na pastor ka pa naman, maglalabas ka ng mga ganyang picture. Walang ganun. As in, wala. Pinakita lang yung picture na yun and one pic, ang dami ng mga reaksyon ng mga tao. So, just by showing that picture, sinasabi ng mga tao kung ano yung nararamdaman nila about sa picture. Kung proud ba sila na yung congressman nila may mga ganung picture sa social media. Pero walang sinabi si Inday Sara na paninira, ganito, wala. Partida yon, pinakita pa lang yung picture, pero galit na yung anak. Galit na galit yung anak dahil sa ginawang yon ni BP Sara. Panoorin natin. Ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Oy! For your information, kung meron man nagkulang ng serbisyo dyan sa distrito mo, alam mo kung sino? Yung mayor ng Maynila. Sino ba mayor ng Maynila? Si Lacuna. Bumalik tayo sa nakaraan. Nanalo yung tatay mo dahil tumakbo. Under kay Hani Lacuna. Si Lacuna ang mayor ng tatay mo. 'Di ba? Si Lacuna nanalo ngayon. So kung may pagkukulang sa distrito mo, sisihin mo yung mayor ng tatay mo. Yan ang sinuportahan ng tatay mo eh. Di ba lahat ng aksyon demokratiko ni Isko nanalo? Kayo nga lang ang ganun eh. Buo. Saan ka makakita? Mula District 1 hanggang District 6. Ang nanalo, puros mga alyado ni Isko Moreno. Ang mayor, si Lacuna. Hindi nyo pwedeng isisi kay Mayor Isko yung Maynilang kasing baho ng Imbornal ngayon. Dahil nung panahon ni Mayor Isko, inayos naman niya yan. Ang daming programa ni Isko, ang daming pabahay, pina-aircon na yung mga eskwelahan, inayos pa yung Manila Zoo, nilinis mga estero, nilinis Divisoria, ang daming ginawa. Mayroon pang mga COVID-19 response, ayudahan. Lahat ginawa ni Isko, kaya nga kayo nanalo eh. Kaya nga nanalo tatay mo eh. Dahil magaling si Isko eh. Tapos yung kakulangan sa distrito, isisisi mo kanino? Kanila Isko? Hindi. Ang mayor, yung Lacuna eh. Di pag sinisi mo si Lacuna, parang sinisin mo na rin yung tatay mo. Alyado ng tatay mo yan eh. Wala palang ginagawa si Lacuna. Diyan sa Maynila. Ba't hindi ipatawag ng tatay mo sa Kongreso? Diretso. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Bakit? Tatanungin kita, baka maraming mga kadistrito mo ang pumila sa Office of the Vice President at hingi ng ayuda. Baka mamaya bagsakan ka ni ano. Bagsakan ka ni Inday Sara ng mga natulungan niyang taga District 6. Baka matay ka.
Tsaka ang yabang-yabang mo na. Ang yabang-yabang nyo na. District 6 pa lang yung hawak nyo. Alam nyo ba mga Duterte, dalawa na sa mga Duterte ang buong Pilipinas ang hinawakan? Yung tatay, si Pangulong Duterte, buong Pilipinas, inayos. Yung anak naman na kinagagalitan mo, buong Pilipinas, inayos. Alam mo kung ano? Laban sa insurhensya. Yung mga komunista, mga NPA. Nilabanan yan kayo ng tatay mo. Ano nang nagawa nyo? Distrito nyo palang pinagyayabang nyo eh. Pangit-pangit naman ang distrito nyo. Gulo-gulo dyan sa distrito nyo kaya. Buti sana magyabang ka pag naka-tiles na yung kalsada nyo. Kung may bubong na yung buong distrito nyo. Kung hindi na naiinitan yung mga tao dyan. O pero tingnan nyo nga distrito nyo. Kung yung distrito nyo, pwede nyo na ikumpara sa BGC, magyabang kayo. Ganyan pala yung distrito nyo, yabang-yabang nyo na. District 6 pa lang yung tinutulungan nyo, yabang-yabang nyo na. Wala kayong maipagmamalaki sa mga Duterte. Dahil yung lawak ng naitulong ng mga Duterte sa buong Pilipinas, pumunta ka sa ibang bansa kung kilala yung tatay mo. Hindi kilala tatay mo doon. Kilala doon si Pangulong Duterte. Alam mo kung bakit? Maganda ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Oo, kaya wag kang magyabang na walang nagawa sa distrito. Tanga. Ang mga Duterte, buong Pilipinas, inayos nila kasama yung distrito mo. Lahat ng mga adik dyan, naubos eh. Diba ma'am? Kayo magmalaki na parang sa inyo yung distrito nyo. Huwag kayong magmalaki na walang nagawa sa distrito nyo dahil mga amuyong naman kayo noon. O, yung tatay mo, amuyong din naman sa mga Duterte noon yan. O, hindi ba? Kapag malaki kayo, parang kayo may-ari ng distrito. Ayan ang problema kasi. Kapag nagkaroon ng konting kapangyarihan, piling nila sila na may-ari. Oh, besides, kung may nagawa kayo dyan sa distrito nyo, madam, kung meron kayong nagawa sa distrito nyo, abay dapat lang trabaho nyo yan. Mahilig kayong manumbat Mahilig kayong manumbat, may mga nagawa kayo sa distrito nyo? Abay, syempre dapat lang, binoto kayo ng tao eh. Kung wala kayong nagawa, magsilayas na kayo dyan. Again, VP Sara Duterte is the Vice President of the Philippines. Saklaw niya buong Pilipinas, pati ang distrito mo, sinasabi mong dayo. Baka kayo dayo dyan. Pangalawang Pangulo si VP Sara at soon, VP Sara is gonna be leading the whole Philippines. Kasama yung distrito mo. Pinagsasasabi nito na parang kung makapagsalita porket diyan kayo lumaki, kayo na may-ari niyan, porket congressman tatay mo diyan, konsihala ka diyan, kayo may-ari niyan. Ma'am, paalala ko lang. Ipapaalala lang po natin, okay? Ang mga Duterte, kapag tinanong mo sila kung may nagawa sila sa bayang Pilipinas, wala sila sinasabi. Wala. Kayo makakasagot, lumabas kayo dyan. Kung sa tingin ninyo may nagawa ako, edi good. Kung wala, sorry. Pasensya. Oh, ganun lang. Mayabang ba sila Duterte? Na, tatay ko naging presidente ng Pilipinas, inaayos ang mga lugar nyo, kakapal na mukha nyo. May mga ganun ba si Inday? Wala. Tapos ikaw kayabang-yabang mo? District 6 pa lang, kung makapagsalita ka, kala mo naka-condominium kayo lahat dyan? Kala mo napaangat nyo buhay ng lahat ng mga constituents nyo dyan? O saan ka magsalita pagka mala BGC na yung lugar nyo? Pero hanggat ganyan pa rin yung lugar nyo, wala pa rin kayong nagawa dyan. O hindi nyo pa rin naiangat ang buhay ng mga tao dyan, nakapag-ayuda lang kayo. Nabigyan nyo sila ng ayuda, sumikat kayo dyan sa distrito. Late-late nang hinahawakan yung distrito eh. Tangin na, ang yabang-yabang nyo. Alam nyo dyan sa Maynila, ang liliit ng distrito dyan. Putangin na. Kung kukumpara mo yung distrito sa inyo, sa distrito sa Quezon City, tangin na, baka matai kayo kung mga distrito sa Quezon City hahawakan nyo, lalaki ng distrito sa Quezon City. Kakaramputan distrito nyo, hindi nyo pa nga naiahon sa kahirapan yung mga tao dyan eh. O saka na kayo magyabang ha, kapag mala Duterte na yung mga nagawa ninyo.
Eh, yung mga Duterte nga, ang dami-dami nagawa sa bayang Pilipinas. Yung tao nagsasabi ng mga ginhawang ginawa nila eh. Tapos kayo, kaya bang-yabang nyo. Sinasagot lang natin to ha. Baka naman ikaw, Benny Abante, baka naman mapikon ka na naman. Baka patawag ka na naman ng ng hearing dahil lang dito ha. Binabatikos nitong anak mo, ang mga Duterte. O di dapat open din siya to criticism. O, kung ano yung sinasabi niya, binabalik lang natin sa kanya. O, sige. Para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. Wow, putang ng ganda. Siniraan ba ni Inday Sara tatay mo? Question. Ano ang sinabi ni BP Sara sa tatay mo na ikinasira niya? Yung paglalabas ng picture ni BP Sara na nakalabas yung dila ng tatay mo? Bago ka magalit kay BP Sara, pagalitan mo yung tatay mo, anong ginagawa nung picture niyang ganun sa social media? Anong purpose? Anong maitutulong sa Pilipinas nung paglabas ng dila niya sa social media? Ako, sabi ko nga sa iyo eh, pinapatawag na kami sa Kongreso dahil sa aming mga opinion patungkol sa mga nasa gobyerno. Pero never ako nagkaroon ng picture na nakalabas ang dila ko. Never. Yan ang pag nakita ng bata, putangin na, masama talaga ang iisipin. Pag nakita ng ibang tao, masama talaga iisipin. Lalong-lalo na kung taga-ibang bansa, ay congressman yan? Ay pastor yan? Tapos may mga ganyan. Bago ka magalit kay Inday Sara, magalit ka muna sa tatay mo. Walang maipapakitang ganun si VP Sara kung hindi ginawa ng tatay mo yan. Besides, the only thing VP Sara did was to show that picture. So anong sinisiraan ng tatay mo dahil sa picture na yon? Kung nasira ang tatay mo dahil sa picture na yon, eh siya sumira sa sarili niya. Tatay mo sumira sa sarili niya, hindi ba? Wala namang binanggit si BP Sara na kinasira ng tatay mo. Sinabi ba ni BP Sara doon hindi natutulungan ng tatay mo distrito? Wala. Sinabi ba ni BP Sara doon na yung tatay mo walang ginawang mabuti sa distrito niyo? Wala naman. Wala. Ma'am, napanood ko yun. Wala. As in, wala siyang sinabi si Benny Abante, ganito. Ginawa ba niya yung ginawa niya kay Chua? Na minura-mura niya si Chua? Respeto pa din si Inday Sara sa tatay mo. Mataas pa respeto ni BP Sara sa tatay mo, ma'am. Oo, mataas ang respeto ni BP Sara sa tatay mo kasi picture lang niya yung pinakita niya. Picture lang ng tatay mo pinakita niya, hindi niya sinabi, in-expose na walang nagawa tatay mo niya. Tapos galit na galit ka. Before ka magalit kay VP Sara, na hindi naman niya sinisiraan yung tatay mo, ang sumisira naman sa tatay mo, sarili niya eh. Oh, tingnan mo, bakit naging unpopular ng tatay mo? Dahil sa ginagawa niya sa Kongreso. Dahil sa manner ng ng paggigisan niya sa mga Pilipino na dapat na nire-represent niya. Oh, hindi ba? Oh, nung nakaraan, nag-sorry siya kay Crisetio for making Crisetio cry. Oh, which is okay na sa amin yun. Lumapit siya sa amin. Ang bait niya nung lumapit sa amin. Wala siyang kinontempt sa amin. Okay na yun. Oh, wala namang sinasabi si BP Sara dito na na personal. Di naman niya minura, di naman niya binalasubas katulad ni Chua. Pero ba't galit na galit ka? Tsaka bakit ikaw ang apektado, hindi yung tatay mo? Tanda-tanda na nung tatay mo, pinagtatanggol mo pa. Bayaan mo na sa kanya yan. Oh, bayaan mo na sa kanya yan. Tsaka madam, baka mamaya marami kang baho. Lumabas yan. Ang gagaling pa naman ng mga Duterte supporters. Ingat ka. Ingat ka, ma'am. Baka mamaya meron kang mga excess baggage dyan na baka biglang lumabas. Utangin na, magsisi ka. Be careful what you wish for. You cannot be fighting with the future president, ma'am. You cannot be fighting with the future president. Ito yung sinasabi ko na pinanghahawakan ni VP Sara ngayon. The president card. She will be the next president if not gonna be impeached in Senate. So be careful that you are doing this to her. She's gonna be president. The reason why
Amy Marcos is the reason why hawak-hawak niya si Amy Marcos sa liig. And the reason why Chua cannot say a thing, the reason why yung congressman na kamukha ni Kuhol hindi kayang magsalita is because VP Sara is going to be president someday and she will go after all of you. Na lahat ng mga ginawa ninyo sa kanya, hindi niya yun nakakalimutan. Okay, so madam, just focus on your candidacy diyan sa pagkakonsehal sa distrito nyo. And maybe someday, you will be congressman na papalit sa tatay mo. Yung kapatid mo, tumatakbo din. Isang pamilya kayong mga politiko na. Di ba? Isang pamilya kayong mga politiko na. So, okay lang yan. Karapatan nyo yan. Pero again, do not make a fight na hindi nyo kayang ipanalo because mga Duterte ito. And again, 32 million na Pilipino ang bumoto rito and she could have been the president. Now, she's embracing the fact na she will be president this coming 2028. She will be the next president of the Philippines. That is why as early as now, she's asserting it. Pinakikita niya na yon and she's, kumbaga, ginagampanan niya na yon. Yung, yung political shift na yan, and she's gonna collect friends and she's gonna destroy enemies as early as now. And sino may kasalanan? Bakit naging ganyan si VP Sara? Ang may kasalanan, yung grupo ng tatay mo, ng mga congressman dyan sa Maynila. Kaya nga dyan siya unang nanalasa eh. Pinakikita lang ni VP Sara, ito makinig ka, baka hindi mo naiintindihan. What VP Sara is showing us now is ito yung mga bagay that defined me now. And mind you, when I am president, putang ina nyo, patay kayo lahat sa akin. And no abante of the 6th District of Manila can stop that. Wala, hindi nyo kayang ihinto. The reason why this government is using all of their resources, all of our resources to pin the Dutertes down is because they will never, ever, ever win ng malinis against these people. So, madam, wag ka nang dumagdag. Ina-advisean kita ngayon na kung gusto mong sumikat, this is not the proper way na sumikat. Gumawa ka ng mabuti sa distrito mo, hindi mo na kailangang magsalita ng ganyan. Oo, maniwala ka. Itong mga Duterte, hindi nila sinasabi kung ano yung mga nagawa nila sa Philippines. I did this, I did this, I did this. Wala silang ganun. Look at how the people rally behind them. Ang mga ginawa mo, yun ang magsasalita, hindi ikaw mismo. Oo, kaya madam, kung may nagawa ka dyan, let the people tell other people na may nagawa ka dyan. Hindi dapat ikaw yung nagbubuhat ng sarili mong bangko. And madam, wala kang dapat ikagalit. Only what Inday Sara did was showed the picture of your tatay na nakalabas ang dila. So if there's someone who should be blamed for that, it's not VP Sara. Tatay mo yan. O sabihan mo tatay mo na kapag may hawak na cellphone, wag picture ng picture sa sarili. Sabihin mo tatay mo na, pa, ano ka ba naman? Tanda-tanda mo na. Naglabas-labas ka pa ng dila doon. Parang di ko alam kung anong ginawa mo. O ang talas-talas ng dila mo doon. Ang lapit-lapit pa nung camera. Anong ginawa mo doon pa? Parang si ano lang din yan si Jim Paredes na nagsalsal.
O hindi ba? Nagsasalsal na ganun sa camera. Oh, sino may kasalanan? Ba't lumabas yung salsalerong video niya? Utangin na siya kasi nagsalsal siya. Oh, anong ginawa niya? O di nagsorry siya dahil nagsalsal siya. Oh, kaya nga, pagka may mga bahong itinatago, wag na masyado maingay. Baka mamaya umalingasaw yan. Hindi nyo na mapigilan ng pag-alingasaw ng mga baho na yan. Oo, so, sinasabi ko lang, ma'am, huwag ka na masyadong magalit, ha? Hindi mo to laban. Oo, tsaka, this is above your pay grade. Hindi mo kaliga si VP Sara, madam. Malayo, maniwala ka. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Labo. At sa mga taga-distrito na pinayagan ang pambabastos, tama lang na hindi naging presidente. Putangin yan. Labo. Magbibitaw ka lang ng bars, wala pang kwenta. Besides, hindi talaga siya tumakbo. Hindi kasi siya patay gutom sa kapangyarihan katulad nyo. Hindi talaga siya tumakbo pagka-presidente. Saan ka makakita? Niligawan ng buong Pilipinas para mag-presidente, tapos hindi tumakbo. Alam mo tawag doon? Walang pakialam sa politika. Walang paki. Ang problema, ngayon, may pakialam na siya. O, kaya nyo ba siya? Ngayon na may pakialam na siya. Kaya nga sinasabi ko, ayaw ni VP Sara yung, hindi kasi sila mayabang eh. Ayaw nila yung parang, ikaw ang gusto ng tao. Parang very much in denial sila. Hindi nila ginagamit yung mga tao eh. Do you see Inday Sara going dun sa EDSA People Power na nakaraan? Nakita mo ba siya na tumatayo sa mga entablado, sa mga rally ng mga Pilipino? Hindi. Why? Ayaw niyang gamitin yun. Kasi hindi siya epal katulad ninyo. Pero ngayon, sabi niya, with what's happening, yung tatay ko nakakulong na, I will be next. Yung mga kapatid ko, tinitira na din. So, gusto nila talaga kaming ilaglag. So, I guess, gumagawa na ng way ang langit para i-embrace ko talaga itong role na ito. Because sa ayaw ko at sa hindi, mantakin mo, ayaw kong tumakbong presidente, ginugulpi nila ako. Wala akong kainti-interest dyan sa pagiging presidente. Iniiwasan ko yan eh. Yan ang sumira sa pamilya namin, yung pagiging presidente ng tatay ko. Mantakin mo, ginawa ng tatay ko lahat, tapos binababoy. So, ayaw ko nun eh. So, kahit anong iwas ko, anong pagsasabi ko sa kanila na hindi nga ako tatakbo, ayoko nga, pinipilit pa rin nila akong i-drag doon sa gulo na yan. So, it's as if yung langit na mismo ang gumagawa ng paraan for Inday Sara to embrace itong kanyang pagiging presidente. Kaya ngayon, na-realize ni VP Sara na this is it. I should really be doing something for the survival of my future, of my generation. Kasi ikukulong kami lahat ng to. Tatanggalan nila ng nanay yung mga anak ko. Yung mga apo, tinanggalan nila kami ng ama. Tinakulong nila si Duterte. So, hindi ako papayag. Now, I will use, at least lalaban ako, and now, i-embrace ko na yung fact that I will be president someday, and as early as now, I will assert it, papakita ko sa kanila yon, bahala sila sa buhay nila, sure ako. Pag hindi nila ako tinantanan, come 2028 at ako presidente, putang ina, uubusin ko lahi nila. Nandoon na si VP Sara sa mode na yon. That is why Amy Marcos submitted to her. Kahit binababoy niya si Amy Marcos sa mga yung rally na yan, wala nang magawa si Amy Marcos kasi tanggap na ni Amy Marcos na pucha, ito talaga, magiging presidente to someday. Kasi, kaya yung tatay mo, yung mga ibang congressman,
Kaya nga sila nakikipag-collaborate kay Martin Romualdez because Martin Romualdez wants to be president. At least, etong mga congressman na ito, sumasama pa sila kay Martin Romualdez doon sa kanyang. Pero, with what's happening now, yung mga pagkakamali ng gobyerno, alam ko yan na sooner or later makikita or ngayon pa lang nakikita na ng mga kumakandidato kung gaano sila ka-unpopular dahil sa ginagawa ng administrasyon. So ang pagdikit sa administrasyon na ito ay somewhat parang isang ketong. Parang isang ketong na noon proud ka pero ngayon dirindiri na sila sa'yo, dirindiri ka na rin sa mga ginagawa. Kaya ngayon tatay mo, bumait na eh. Bumait na yung tatay mo. Sa Congress, ang bait na nung tatay mo. Hindi ba? Pero ito nga yung sinasabi ko sa'yo, madam, na laban na hindi mo kayang ipanalo. By 2028, you can be the congressman na or baka konsihal ka pa rin dyan o baka mayor ka na ng Maynila. Pero presidente na si VP Sara noon. So sigurado ako isa ka na lang din sa mga naninikluhod at humihingi ng suporta sa presidente nung mga panahon na yan. Okay, klaro. Tsaka madam, wag mo sabihin na tama nga na hindi siya naging presidente. Kasi talagang kami, tuwan-tuwa, na hindi siya naging presidente. Kasi, tinan mo kung naging presidente si Inday Sara, vice president niyan, sigurado si Bongbong. Kung vice president niyan si Bongbong, ang Speaker of the House si Martin. So, imagine, kung yung dalawang magpinsan na ugok na yan, i-impeach din nila si VP Sara. Matatanggal si VP Sara. Tapos, anong mangyayari? Magiging presidente si Bongbong Marcos. That's 3 years. Dadayain nila eleksyon, magiging presidente ulit siya sa 2028. So, imagine 9 years. Kaya okay na sa amin na hindi siya naging presidente ngayon. Kasi at least, nakita namin na dahil sa ginawa kay VP Sara, nalaman namin sino yung mga congressman kasama tatay mo. Nalaman namin kung sino yung mga traidor sa bayang Pilipinas. Nalaman namin kung sino talaga yung mga kalaban. Nalaman namin kung sino yung mga magaling lang sumuporta, mga balimbing. Magaling lang sumuporta pag nasa kapangyarihan pero pag wala, nakalaban na. Nakilala na namin ngayon. So at least dahil hindi naging presidente si VP Sara, nalaman namin lahat ng modus operandi nila. Pag naging presidente si VP Sara, alam niya na kung sino yung mga pagkakatiwalaan niya at matututo na siya sa aral ng nakaraan. And which is soon, she will be president. Patay kayo ngayon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama tatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at